tag-isang eroplano lang ang nabutan naming nakaparada sa airport. Dito, nagkaroon na rin kami ng pagkakataon na matanong ang piloto kung gaano nga ba kahirap lumipad at lumapag sa mga paliparan ng Batanes. Sir, napansin ko nga pala kahapon na hindi ganun kasmooth yung landing natin. Depende yan sa hangin. Actually, dapat ika-cancel na natin kahapon. Sobra ka na dun sa hangin. Hindi namin kino-compromise yung safety. Pag ganyan kasi, kina-cancel namin yung flight. Yung ganun kalakas na hangin, kaya pa ng Testingin niya mga tayo. ganitong eroplano. Depende pa rin sa piloto, sa diskarte ng piloto. Kasi yung iba, kaya ng eroplano, hindi kaya ng piloto. Minsan naman, kaya ng piloto, hindi kaya ng eroplano. Kung ikukumpara yung Basco sa ibang airport nandito sa Pilipinas, paano nyo po maikukumpara yung difficulty niya? Kakaiba. Pinakaiba dito sa Basco kasi yung hangin, temperature, Yun nga. doon nagbabari yung performance ng eroplano. Sa iba kasi kalmado hangin, may season silang kalmado. Dito hindi, all year round. Ganyan ang labanan namin dito. May nabanggit kayong unpredictable. Kasi imagine, may araw, biglang uulan yan. Kahapon, ang ganda ng weather, tapos umulan. Bakit ganitong mga eroplano lang yung makikita natin dito sa Itbayan? Kasi maiksi yung runway. So ito lang ang po pwedeng pit dito. At saka yung mga 10-seater. Yung ibang malalaki, hindi siya pwede dito. Nakikita ko rin, minsan may eroplanong nakalapag na pero biglang lilipad. Ano po yun? Decision ng piloto yun. Igago araw niya pag makokompromise yung safety ng landing. Ayun ang sinasabi namin na every day, every minute, may challenge dito. Kasi mas mahirap yan, walang bundok. Kasi diretso yung hangin. Kita mo, mamaya yan, lalakas na hangin yan. So may mga nababanggit na crosswind, ano po yun? Eto, crosswind. Maaga pa nang makabalik kami sa bayan ng Basco at dahil nga sa hindi pa namin napuntahan ng mga dinarayong lugar dito. Kaya mula sa paliparan, agad namin tinungo ang mga sikat na atraksyong malapit lang sa bayan. Walking distance lang mula dito sa sentro netong Basco. Mararating kaagad natin etong lumang lighthouse. So marahil yung ilan sa inyo pamilyar na dito sa struktura dahil nga sa pag sinabi nating Batanes, ito yung madalas na lumalabas dahil sa kasikatan nito. Kaya ito yung isa sa mga pinaka gamit pagdating sa mga event tulad na lamang nito. Sa lawak na abot sa megit 7,000 hektarya, ang Batanang itinuturing ng pinakamataong isla sa probinsya ng Batanes. Maliban sa kabisera, dito din makikita ang mga dinarayong atraksyon na madalas nang mangibabaw sa social media. Maliban sa Basco, nasa isla din ng Batan ang tatlo pang bayan ng Batanes, ang Mahataw, Ivana at Uyugan na pare-parehong dinarayo dahil sa makapigililing ng mga Tinakbo tayo! Ilan yun? Tigas na. Uy! 247! Isa sa 20k napansin gap! ko dito sa gilid ng kalsada ay etong mga orange na karatula. So hindi lang po Davao o sa mga mauunlad na lungsod, may mga underground cables. Dito din sa Batanes, makikita po natin walang mga wire na pakalat-kalat kasi nga Loki dito sa na ilalim yan, ng lupa boss. o Wala. sa ilalim Wala ng pang mga Loki, bato, siya kanana to. nakabaon yung mga kable na nagdadala ng supply ng kuryente papunta sa kabilang bahagi netong Pakarel Batanes. Bersalo naman, wala. Napatay ko na rin yan si boss. Dito matama si boss. Bukod sa kakaibang pamamaraan para maihatid ang supply ng Okay, kuryente,